bahaging ito ay hatid sa inyo ng Super Ferry. Kilalang-kilala natin sila. Si Sharon Cuneta, tinuguriang megastar. At si Attorney Francis Pangilinan o Kiko bilang TV host, politiko, at abogado ng kuratong baleleng star witness na si SPO2 de los Reyes. Nung nakaraang linggo, tinilikuran nila ang buhay publiko para sa isang tahimik na pag-iisang dibdib. Si Sharon ay lumaki sa mahigpit na pangangalaga ng kanyang mga magulang. You know, in the family, the moral values stays first. Yun munang number one sa aming pamilya. Kasi ang kapurihan ng tao hindi pwedeng bayaran ng salapi. Sabi ko sa kanya, next is, Iha, be sure before you say yes to your boyfriend. Hindi ba meron tayong binibili, sometimes scrutinize mo muna before you buy it. Ganon din yun na, tingnan mo muna, Iha, mas magaling yung ikaw ang minamahal ng gusto kaysa sa tayong babae ang nagmamahal. Si Helen Gamboa Soto, ang tumatayong pangalawang ina ni Sharon. Well, syempre palagi kong sinasabi na you just wait. I mean, anyway, you're still young, bata ka pa, talagang ganyan. Kasi we all know na she got married very early, no? She was only 18. Sabi ko na, I mean, nag-uumpisa ka pa lang sa buhay mo, so mag-antay ka lang, darating din yung Mr. Right. Sa mundo ng showbiz, natagpuan ni Sharon ang una niyang naging kabiyak, ngunit hindi ito nagtagal. So, nag-asawa. Pinipilit niya doon. Sige, kontra. Siyempre, ang mami ganun. Wala na kami magawa. Di sumigi na rin, kakasal. Panglimang anak ni Donato at Emma si Francis Kiko Pangilinan. Siyam lang silang magkakapatid, ngunit siya lang ang nalinya sa politika. Si Kiko ay nagtapos ng pag-aabogasya dito sa UP Law School sa Diliman. Actually, nung nagkita kami ni Kiko, nakita ko siya, simpleng tao siya. No? Simpleng tao na, pero talaga yun, nandun na sa puso niya yung pagiging matulungin, aktibo sa mga organization dito sa UP. At nung naging USC chairman nga siya, medyo naging close friend na kami. Then, nag-aaral siya rito sa College of Law. Matulungin nga itong si Kiko sa mga nangangailangan. Hindi lamang sa mga constituents niya nung siya'y konsehal pa sa ika-4 na distrito ng Quezon City, kundi pati na rin sa kanyang mga kaibigan. Nung kasulukuyan siya estudyante, natulungan niya yung mga nagtitinda dito na secret vendors, lahat na vendors. Iniling ko sa kanya na, Kiko, kung pwede tulungan mo kami na magkaroon kami ng permit sa UP para wag na kaming huli ng mga pulis. Awan ng Diyos, nung mag-meeting kami sa Binson, na-approve yung kailingan ko. Ang pag-iisang dibdib ng dalawa ay isang mahalagang hakbang sa buhay ni Sharon at Francis, at para na rin sa mga taong malalapit sa kanila. Oo, masaya ako unang-una kasi alam ko masaya yung ate ko. And then during the wedding, that's when I really saw yung parang mahal na mahal talaga siya ni Francis. And the whole family of Francis who were there, the ones who met, were very nice also. I think na Ate Sharon, you found the right guy for you. He's a good guy. I think he has good intentions for you. And both of you would make a good couple. And kay Francis, keep up the good work. Si Shara, ang sinasabi nilang tumatahak ng landas na tulad ng kanyang Ate Sharon. Pangalawa sa may kapal, ngayon at kailanman. Ate, I love you very much. Alam mo naman yun. And I'll always be behind both of you. I'll be with you all the way. Thanks for being such a great sister. Sharon and Francis, I would only wish you the best in the world, of course. As your mom, through all these years, I mean, you know, your second mommy, as you call me. Of course, I have always prayed for you and will always pray for you. And also for Francis. Put the Lord first in the center of your life. Love each other. Say always, I love you.
Para sa Brigada 7, ito si Jay Taruk reporting. Alam po nyo, may mga taong mahirap ipakilala dahil kilala na natin sila. Pinakasimpleng wedding of the year po ang biglang bumulaga sa atin. The bride, ang kaisa-isang megastar. The groom, dating nagsilbi na kasama ko sa local government ng Quezon City at ngayon respetadong abogado at newscaster. Espesyal na siyetihan. Ako, namumula-mula pa ang mga pisngi dahil sa honeymoon nila sa Hong Kong. Miss Sharon Cuneta and Francis Pangilinan. Magandang hapon sa inyo. Sharon, Good Francis. afternoon, Uncle Tito. Again, congratulations and best wishes. Mabuhay ang bagong kasal. Kamusta na kayo? Mabuti po. Maraming inaasikaso ngayon kasi maglilipat, aalis mamaya. So, medyo busy-busy. Pero, Okay maligayang naman. maligaya ho. Kitang-kita nga sa mukha ninyo yung dalawa eh. Maaliwalas. Masyadong Oo. obvious. Mega nga talagang exuberance, no? Ando doon talaga. Sabi nung iba, una kong itatanong kagad, bakit daw biglaan yung kasal? Ipinipilit ng iba, biglaan daw. Bigla Alam lang, ko. bigla Oo. nilang nalaman. I see. Oo, Hindi, pero bigla hindi- silang nag-speculate. Oo, nabigla sila sa pagkaalam na kinasal na kami. Aha. Pero yung pag-uusap na yung pagkasal sa aming dalawa at kasama ang mga pamilya, matagal na to. Yung actual proposal mo, kailan? 1994 pa. So teka muna, pwede ba ikwento mo ang kung paano nabuo ang kasalan? Paano plinano, nag-umpisa 1994, ikaw mo? Ando doon yung proposal, 1994. 1994. May sing-sing na ho ako 1994 pa. I see. O, paano ngayon? So, kaya siguro- pala noon pa lang nasichismis na, nung ikakasal ka daw. Oo. Kaya nga nausog eh. Engaged na kami for Okay. for more than a year when we got married last Sunday. But we had been going together 2 years na. 2 years na. Yung baga sa ano on. On. na. Actually, Okay. almost 2 years. 2 years. na. So Yung parang engagement. hindi biglaan. Siguro biglaan sa iba dahil ginawa namin yung quietly and secretly na lahat hindi naman lahat pero karamihan gusto malaman kung kailan at kami naman nais naming maging tahimik lamang. So hindi talaga napaalam kaagad sa lahat kung kailan. In other words, paano nabuo yung plano na nung Sunday ikakasal na kayo? 1 day before? 2 days before? Hindi. 1 week before? January siguro. Mga I January. see. 1996. January 1996, naisip nyo na April. Oo. Ganon. Kasi ever Aha. since, okay, we're getting married, but when? Sandali muna. Mhm. Ganito, ganyan. Tapos, nung January, sabi ko, are you sure you want it in April? Kasi may movie pa ako, it's showing in June. Ayaw mong tapusin ko muna para maasikaso naman kita after. Ayaw ko, gusto ko April na. Uy, hindi naman natin masisisi si Francis. Kasi ang ano ko doon, Siyempre. parang doon din naman ang patutunguhan. Oo. Hindi iset na natin dahil kung hindi natin iset ng ganitong buwan, January yun, itong Abril, malay ba natin, baka may mangyari pa ng... Oo, tama yun. We don't know, what can happen. So sabi na, let's set it and then let's work on it. Segurista. Tsaka mana sa akin to eh. Alam mo, yung pagpapakasal mo kay Sharon, lahat ng asunto, tabi mo na. Oo. Lahat ng Ka-birthday hinahawakan niyo ho siya eh. Pareho kayong Alam ko. August 24. Oo nga, na-declare ng Arbor Day yung birthday niya. Sa birthday ko sa Quezon City. Dahil nga, former councilor ng Quezon City nga si Francis. No? Yung honeymoon, bakit sa Hong Kong? Paborito niyang lugar, city. It's her favorite city. Because it's very close to the Philippines. Tapos, I have one of the best and dearest friends I've had for the past, Oo nga pala, 11 nung years. Si Chinese Jenny, friend ka, oo. is there. So, sa akin, I go away to try to get away from it all. Hindi Weather. masyadong malayo. Yung weather. Umuulan ng 2 araw, Umuulan. tapos mainit naman pag hindi umuulan. Kasi parang summer na ngayon eh. Pero okay. Pero hindi So, namin yung- masyado napansin yung... Sinamahan ba kayo ni Jenny, mga kaibigan mo? She took us out to dinner with her husband also. 4 kami. Minsan lang. Once lang. Once Talagang hindi Kasi niya ayaw daw niya ako mapapansin, istorbo. sabi nga ni Si Jenny, partner ko yun pag nandun ako. Every single day kasama ko yun Oo pag nga nandun eh. ako. Pwede bang konting kwento kung paano kayong nag-enjoy sa Hong Kong? Ano ba yan? Baka naman hindi naman kayo lumabas ng kwarto man lang. Ano ba? Well, lumabas din Umulan naman. eh. So enjoy si Francis pag umuulan. Nagkaroon ng konti.
maganda yung Aberya. ulan. May dahilan para hindi lumabas. Maganda nga naman. Nanood kaming Golden Eye. Madami Saka kaming- Braveheart. And then, the usual, breakfast in bed. Mga ganun. Breakfast by the window. By the window. Looking at the view. Ayan. Well, simpleng kasalan lang ang nangyari. Pero napakaganda, napaka-elegant. Ako mismo ang Ninong po makakapagsabi. namin. Yun Kayong na nga kaisa-isang ninong. Oo nga, pero siguro kaya hindi kaya may mga nagtatampo dahil hindi sila naimbita. Alam mo naman yung iba natin mga kababayan, di ba? Hindi man lang nila lalaman ang plano ninyo, lalo ng mga fans mo. Hindi ba sila nagsasabi na Yung nagtatampo fans ko sila? po, ilang months ko na rin prepare sila. Every Sunday sa show ko sa Delta Theater. Yung pag-commercial break, uy, mag-aasawa na ako, ganyan-ganyan. So, yung alam nilang hinihiling ko talaga from the very beginning, yung irespeto lang yung privacy, gusto ko namang makamit. Kasi my first wedding before was a circus. Napunit pa barong nyo nun, di ho ba? Yung talagang magulo, I didn't want it. Muna, it was the second marriage for me. And then, so I did not want it to be such a big deal. Plus, na-traumatize ako dun sa unang ceremony. Pero Ang feeling yung ko mga- po, all my life, lagi na lang binibigay ko so much of myself, lahat ng oras ko. Yun lang ang hiniling ko. Marami naman pong nakaintindi. And even our families, yung sa guests na nandito, immediate lang ho talaga yun. Yung mga tita, tito, wala akong alam, kayo lang po. Oo, nakita ko yung mga immediate, no? Pero let's say sa mga kamag-anak, katulad ng mga kamag-anak mo, Francis, hindi ba tumatawag sila, nagtatampo? Baka tumatawag na kay Donnie, sa mami mo. Oo nga. Well, actually, na-anticipate din namin yan. Kasi, una, hinihingi namin ng paumanhin. No? Sa mga kamag-anak na iba. Dahil, ang gusto lang sana namin, I suppose kung talagang minamahal kami, at minamahal halimbawa si Sharon, siguro matutuwa silang masaya kami. Kesa sa naman na uunahin nila yung hindi sila naimbita. Pero hindi naman sa ganun no? More of, we intend to have a get together with our respective families. No? And our friends. And our friends. No? After the marriage na. No? Ang ano na namin, nag-apologize kami dun sa mga hindi naimbita at sana'y maunawaan nila na naisip din namin sila. Yun nga lang, talagang dahil dun sa abnormal yung mga pangyayari at baka maging circus yung kasal, minabuti na namin na medyo gawin na lang maliit. Pero babawiin namin. Tsaka yung we wanted to parang, parang spare everybody na malapit sa amin at mga mahal namin. Dun sa kailangan pa nilang magtago, magtakip, magtago ng sikreto, magsinungaling. Ayaw namin. We told you just before the ceremony. Ang mami po niya nalaman. Tsaka, ang mother ko found out Friday. 2 days before. 2 nights before. And your brothers and sisters found out. The week before. My girlfriends gave me a bridal shower. None of them knew exactly when it was going to be. So, siguro dun sa mga iba na medyo sana, ang pakiramdam nila sana nasabihan sila o dumaluman sila, sana'y maunawa nila, pati yung magulang namin, last minute din namin na, hindi namang last minute yung actual, almost last minute. But it made it all the more very exciting, di ba? Yes, para sa inyo, what do you think? Parang mas naging exciting. Well, ako nga, sobrang exciting, nagkaroon ako ng hyperacidity. Ako na-tense nanginginig akong ganyan. Yung mga fans mo, I'm sure maintindihan. Pero okay meron ako isang gustong malaman. I'm sure gusto rin malaman ng ating mga kabrigada ito. Paano tinatanggap ng mga fans mo si Francis? Pet name niya sa barkada, Kiko. Ano tanggap ng mga fans mo? So far kasi matagal na rin kaming mag-boyfriend bago kami nagpakasal. So, sa kanila nakasanayan na siguro. Sa katanggap na nila na magkapakasal kayo? Oo, sinasabi ko naman, ang hiningi ko lang nga, because I wanted it to be a very private ceremony, sinasabi ko, malapit na, para naman hindi sila left alone in the dark, di nila alam, magugulat na lang. Medyo they were prepared, although they respected and understood fully well kung bakit hindi ko sinasabi eksakto kailan. And even sa show ko po, kahit sa interviews ko sa mga kaibigan sa press, I would say, I'd really like to have a private ceremony, but I will let you know the minute yung tapos na. And I took it that everyone understood. Although there were some na hindi masyadong close sa amin na, syempre gusto lang thinking more of, let's say, yung trabaho nila o yung paper na sinusulatan nila, which is perfectly understandable, trabaho po nila yun. Pero yung aming friends from the press na, yung mga kaibigan talaga,
they gave us that ano na And I would, At naintindihan. naintindihan kasi parang sa kanila Yun ang mahalaga. tsaka yung I think, I would think isang sigurong mahalagang punto rin is that a wedding and a marriage is between our Lord and the two, more than anything else. Tama yan. and So- those closest to us. And those closest to us. So, much as we would like to accommodate, several and many others, we should, para sa amin, wag tayong malayo dun sa usapin na yung pag-aasawa, yung kasal, is tayong dalawa yun eh. And the Lord. And the Lord. Kaya ang ganda nung dating niya. Tsaka, alam mo, masasabi ko nga din sa mga kabrigada natin din, na doon ako nakita ko, napaka-solemn. Ang ganda ng solemnity tuloy ng wedding at talaga makabuluhan. Ganun ang labas, no? Meron lang ako isang gustong ko itanong sa iyo, Francis, noong gabi pa. Meron ngayon ako, nagkaroon pagkakataon itanong sa iyo, bakit ka umiyak? Aba, bumababa pa lang ako. Pagkita ko, ba't siya umiyak? Hindi ka pa lumalabas. Papalabas ka pa lang, nakita ko si Francis. Talagang he was really very sincere and he was very touched. Tapos nakita ko, lumuha. Bakit, Francis? Well, Sharon asked me that also. I suppose pag you come across the moment that your dream is being realized, you get moved. Happiness, ano? Happiness, Tears oo. of joy. Parang, I see. ito na yung katotohanan na yung matagal mo nang inaasam-asam at pinapangarap, magiging totoo. Kahit sino siguro mapapaluha. Ngayon, nakita ko, sabi ko nga, naku, napaka-emotional pala nito si napaka-emotional pala nito si Francis. Pero maganda, binulong ko pa sa sa tita Helen mo, sabi ko, alam mo, pag ang lalaki sa mga ganitong okasyon, umiiyak. Ibig sabihin niya, napakaganda ng kalooban niya. Totoo po sabi ko, naman. and I Napakabait saw naman it in talaga ng Francis. mister ko. Kaya yung palang, maganda explanation niya. Kailan ba kayo unang nagkakilala? Kasal nung kapatid ho niyang si Anthony at si Maricel Laksa. December 1993. Tapos, Pinakilala kayo? hindi dumadaan ho ako. Sabi ko, Pinatid ka? galing po, hindi. Galing po yata akong ladies room noon. Pabalik ako sa lamesa. Sabi ko, kamukha ni Anthony to. Kasi kaibigan ko po talaga niyan sina Anthony Ang sabi ko, kamukha, baka ito yung kapatid niya. Sabi ko naman, dumadaan ako, nandun sa harap niya. Ko, hi. Kasi I'm sure, alam naman niya noon pa na kaibigan ko yung mga kapatid niya. Sabi niya sa akin, hello. Uy. Ang sungit nito. Sabi ko, umalis ako. Suplado sa personal, Yun pala. May mali siya sa akin, kaya siya masungit. Ay, sabi mo, you see? Hanggang ngayon, naalala niya yun. Oo nga. Dahil kung nag-arte ka na parang fans ka niya. Oo. Yeah, right. Parang pareho lang ng iba. Oo nga. May data ko nun eh. Paano? Ay, ganun ba? Teka muna, paano may attraction ba kagad? Sa'yo, Francis, may attraction kagad? Well, in flesh. Flesh and blood. Nakakita mo, Sharon. Well, she is a attractive person. Stunning beauty. Mahirap mahirap namang i-deny yun. Oo. So, pero yung... Hindi naman stunning, cute lang. Devastatingly attractive. Wow! Pero at that time... Immediate, may attraction. Well, yes, I would say that. Pero walang sparks or walang magic. It's like you see someone and she probably looks interesting. Diba? Yeah. She looks like an interesting person. But ganun lang muna. No? Ikaw, walang magic na sa sinasabing biglang merong violin na tumugtog na narinig. Kung malembang yung mga Hindi naman ganun. Sa'yo, Sharon. Ay, nasungitan ako. Tsaka, busy ako nun eh. So kung may kumalembang man, kalembang na sorbete. Hindi ko narinig. Ice cream. Ice cream, ha? Pero, ano lang, yung bang parang interesting, gano'n lang muna din, ha? And when the first time we went out, we were with friends. Kasi, I see. and kasi the first time we went out, talagang for about more than a year siguro, no? I wasn't dating eh. Gusto ko laging grupo dahil nawalan akong ayoko naiinis ako. Then afterwards, after the meeting, kailan kayo unang naging kayo? I mean, mag-on. December yun, March. March. End of March, no? 3 months after. 3 months You after. started courting her na after that, going out. Kwento mo yun. February, March, ganun. Panliligaw. Hindi regular hours. Oo. Akala ko lalaho na buhay ko eh. Ay. Kasi may mga hearing ako ng alas 8:30 ng umaga. Hindi ka pwedeng mahuli sa korte. Otherwise, baka ma-dismiss yung kaso. Siya naman ay nagsushooting. Hanggang alauna, alas 2. Darating dito sa bahay nila, alas 2 ng umaga.
So yun na lang ang panahon pwede kami mag-usap. So mag-uusap kami mga alas 2 hanggang alas 4. Sa telepono, Napulit ka na gusto. nagte-telebabad ka. Tatanungin ko sana kung ano mga pinag-uusapan nyo, pero masyado ng personal yun eh. Pero preno muna, sitihan natin. Pero hindi pa po tapos ang ating kwentuhan. Ha? Kasama si Sharon at si Kiko, marami pa pong mahalagang bagay ang hindi pa napapag-usapan. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala. Sa pagbabalik po ng ating sitihan, narito pa rin kasama natin Mr. and Mrs. Francis Pangilinan. Hindi pa sanay matawag na Mr. and Mrs. Matinding tanong. Meron daw pre-nuptial agreement na pre-nupos ka, Francis. Totoo ba yan? That's correct. Ano yun? At saka bakit? Why did you offer that pre-nuptial agreement? Well, yung prenuptial agreement kasi ano yan legal contract yan. No? It's yung separation of properties. Ang ano ko lang dyan, well, I'm a lawyer. And if I had a client, given the same situation, I would have advised my client to do the same thing. I see. Para, well, I'm not... makita na malinis din naman yung mga intensyon. And that's one, no? I'm not interested in the whatever she has. No? That's You're hers. interested in her. yung kung ano yung kinita niya, kung ano yung pinaghirapan niya, sa kanya yun. She will spend that how she wishes to, and I will not interfere. And like I said earlier, ganun nga, no? I think it would be magandang ano yun magandang pagkakataon na magkaroon ng liwanag dun sa usapin nung... Minsan kasi tayo mga Pilipino, wag na lang natin pag-usapan yung pagkakahiyaan, yung itago na lang yan. But It's a very important matter. something that's very important. Sa That mag-asawa. on day 1, step 1, baliwanag, black and white. Pero agad. Tsaka yung he really said, you know what, I'd like you to sign ang ganyan-ganyan. Actually, to my favor nga Kasi, so lalo naman ako na-in-love sa kanya kasi nakita ko sincere yung intention. Lalong, ano ba yan? Tinatanong ko isa, ano ba yan? Talaga bang, bakit sinasabi nila love is lovelier the second time around? Totoo ba yun? Kasi I was very young first time. Kala mo, alam mo na lahat. Alam mo, in love ka na talagang tuluyan. Pero it's not all love kasi. You have to get along all the time. Kami, wala kaming ginawa niya kundi magkwentuhan. You know, he comes across as someone who's very serious. And that, syempre, that's what his family sees. I mean, what we see, the family sees, is not what everybody sees. He's actually very jolly. Corny nga yan Corny, ha? Tawa kami ng tawa. Tapos we get along. We're very good friends. We're buddies. So, yun, parang yung love, tsaka, I think it's very important na pareho kaming values, pareho kaming beliefs. Ang aming idea about family is the same. So, pwede na rin yan din ang answer, no? Doon sa mga nagtatanong na, well, yung sinasabi nga natin, aside from love, no? Yung mga nagtatanong na, naku, si Sharon, she has everything, why marry? No, I don't have everything. I didn't have everything until... Yun ang hindi nila alam. Ayan, di ba? Yan nila tinatanong yan Kasi 12 anyos pa lang ako, nagtatrabaho na ako. So, syempre, kahit sinong kaedad ko, kay babae ka lalaki, na hindi naman naging artista, ilan lang naman siguro kaming parang na-bless in that department. Kasi maaga kami nagsimula. Kami yung mga exception, hindi kami yung rule. So, parang kahit sino sigurong pinakasalan ko, mapapansin yon. Nakaedad ko, no? Mapapansin yon. Yung, siguro it's understandable na tao lang naman ako. I had all these, well, whatever, fame, kung saan man yun. Yung fame, yung minsan ang nagiging problema, yung fame Pareho niyan, napakatagal naghintay ni Francis talaga bago siya nag-asawa, no? Akala ko ngayon, nung iniiyakan niya nung una Nakita ko dahil ang tagal No, I'm very blessed because I have known him for more than 2 years. Of course, in the beginning, na-culture shock yan Kasi hindi naman showbiz yan Siya yung, sa pamilya nila, siya yung pinaka-low-key, siya yung pinaka-trabaho lang ng trabaho, tahimik. Ayoko yung pinakikialaman yung personal ko. Yung kaya nga personal tinawag
aside from his professional career, kung meron mang ibang nabukas kay Francis na mundo, it's the political world, no? Because being a politician before, a neophyte politician during that Even time. then, he's always had until he very became, firm beliefs. ika nga, alam na niya, may grasp na siya talaga ng politika. No? Ang akin Pero- lang, Fad, isang hindi po sa pag-ano, you've known this naman since I was a little girl. Kasi po si Senador ang parang tumatayong pangalawa kong ama. Hindi lang po sa salita yun. Talaga pong maliit pa ako. Sila po ng Tita Helen ko. Talagang pangalawang set na magulang ko yan. Ganun ho Takbuhan katanda ko si po yan. Senador. Pero 16 lang ho siya noon. Pero ano ho, yung I know, kunyari yung storya ni Tita Helen. Alam ko rin na you had no problem because at the time, Tita Helen was at the height of her career. Superstar Yes, yan, no? superstar. Yeah. And Uncle Tito was parang just beginning. Hindi lang. Ano yun, I was in a different field. Different, oo, altogether, iba. no? Yun sana gusto ko So itanong secure sa'yo. na secure kayo. Yun Yun ang na nga. hinanap ko. Dahil Aha. hindi ko, sabi ko, kahit mayaman pa yung lalaki sa akin, pag nagka-problema siya, dahil masikat ka pa rin eh. Dahil artista ka eh. Sa ayaw mo at sa gusto. O sa kalagayan, kunyari, mas marami kang material possessions kaysa sa kanya. Kung hindi secure yung tao sa pagkalalaki niya, it will never work eh. That's right. Parang kayo ito eh. So, alam ko na isasagot niya doon sa tatanong ko. Sapagkat ako'y nagkaroon ng predicament nung araw na dahil nga sikat na sikat ang Tita Helen mo, kung tawagin ako ng mga kabarkada ko sa Letran, Mr. Helen Gamboa, kung tawagin ako, ikaw ba, may bumibiro sa'yo ng Mr. Sharon Cuneta? Sahani mo na. Sabi ko nga okay lang yung Mr. Sharon Cuneta ang tawag sa akin. Wag lang Mrs. Sharon Cuneta. Iba naman yun. Ayun eh. I think that explains it all. You know, That's with that true. kind It's of a quip, very, alam na nila kung anong tindig ni Francis o ni Kiko. Tungkol naman kay Casey, ano bang, ano nangyayari ngayon? Dahil si Casey, nadagdagan ng tatay. Bukod, well, aside from, of course, ang tatay niya, si Mayor Cuneta, kung tawagin niya, tatay, di ba? Si Kuya, no? So, anong tingin niyo? Okay ba kay Casey? Wala siyang problema when you... Well, kasi... Ang trato ninyo sa isa't isa? Siguro, I think it goes from the very beginning, goes back to the beginning na when I chose to commit myself to Sharon, it was a serious, hindi biro yon. Instant family. And kinilala ko na kung seryoso ako with her, I will also have to be serious with her daughter. I mean, her daughter is the most precious. Is precious to her, and what is precious to her is also, well, I told myself, if I'm going to make this relationship work with Sharon, it means I have to make the relationship work with Casey too. So, from the very beginning, and I guess ganun din ang kinalakihan namin nung pamilya namin, no, na ako marami kami mga pamangkin, mahilig ako sa bata. So, it didn't really prove to be a problem. No? I just, pinatawa ko lang siya, yung nagkasama kami, magkaibigan kami, ganun. So, it's so easy to love her, di ba? That's also true. No, she wrote us a lovely letter just before the wedding. Pero nung araw pa lang, nung napabalita nga na mag-on kayo ni Kiko, wala ako narinig kahit ano na nagka-problema kay Casey. Wala. Casey. Pero paano nyo sinabi kay Casey na, Casey, ikakasal na mami mo? Natatawa ako pag may nagtatanong na ganyan kasi siguro yung iba-ibang, si Casey roommate ko. Si Casey, bago niya marinig sa iba, kahit anong chismis alam na pa. niya kagad. Akong unang nagsasabi No, sa did you kanya. tell her Nagkakwentuhan na- kami. Yeah! Okay. Nung umpisa pa, Case, what do you think? He's asking me to marry him. Sabi niya. You. Ganon, para kami magkaibigan eh. Ang So, cute, ano? ka-secret ko yan. Uh-huh. Na finally, when we got married, it was such a relief daw for her kasi parang she did not have a secret to keep anymore. Actually, sinasabi niya noon, di ba? Okay, so you think, I want to get married now, what do you think? Sasabi niya, you. That was in the beginning. Eventually, siya na nagtatanong. Siya na yung, when are you getting Kailan ba married kayo kakasal? Nainip No, na si rin Casey siya. and I, we have a very close relationship. I think it also is a blessing that I had her when I was 19. So, parang kayong magkapatid lumalaki, roommate ko. Oo nga eh. Barkada kami, wala kaming generation gap. I can, I can totally identify with her interests at the moment. And siguro siya, miski paano, kasi we have a very close relationship. Yun nga minsan ang problema ko, I have to draw the line. I have to still be the authority figure eh. But we're very close friends, kami ni Casey. So she in that part, became close. Oo. wala talagang kaproblema. And ang ano At ko ang ganda is- pa ng mangyayari, no? What about the future plans, no? With the two of you, and then with Casey, ganun. Ano mga future plans? Of Meron course. bang, ilan ang plano ninyong, Ay,
Sagutin mo yun. Ilan ang plano ninyong ika ngay mga supling? Half a dozen at least. At least, no, I like a big family. Pareho kaming gusto Pareho na. kayo. Oh, pero Francis comes from a big family. That's correct. And my mommy comes from a big family. Your mother comes from And a I big grew up with family. only one brother. So yung feeling ko, nalugi naman ako kasi nakikita ko yung closeness nilang magkakapatid, nakakainggit. Sana marami. Sana naman. Mga Ba, napakaganda pala ng itatanong kong huling tanong. Kailan daw magkakaroon ng kapatid, na bagong kapatid si Casey na kangay Sharon and Francis and Sharon. We were talking about that in Hong Kong, di ba? Na sabi na we'll pray about it. Kasi we want to have children. Of course, sana as soon as possible, meron na. Pero, you know, once they're there, they're there. So, now we have our hands full with case. Next year. Basta you want it coming. You don't care about ika nga mga ipaplano pa. Perhaps now. No, mga Okay. siguro next year naman kung ipaplano. Kasi para lang meron time kami together muna. Tapos with case. What about your career, Sharon? Ako, he never naman said, oh, you have to stop. Walang ganyan si Francis. It's, ako, I love my work. I love singing. I love doing I my know TV that. show. I love to act. But, ito yung, I'm already 30. Ilang taon na ho ako nagtatrabaho rin. So parang, now, I don't want to stop working, but I will definitely give more time to my family. There's nothing more important to me now than my daughter and my husband. And, siguro the children that God will bless us with, no? So, Francis, how do you envision your marriage? Ba? Mabigat na tanong yan. Yung panghuling tanong, kailangan medyo... Well, siguro kasi ang kinalakihan ko, isang pamilyang committed sa isa't isa. Masaya. Nagtutulungan, masaya, nagbibiruan. At Dadasal together. 40 years ng kasal yung mga magulang ko. Nag-holding hands pa. So parang, Oo nga eh. Tsaka hindi pa yun, nag-ano pa sila. Yun na nga. Uy, bakit? Totoo yun ah. So, sa akin, I envision a family that's stable, solid, Strong, mature, yes, no? Nagbibigayan, strong, God-centered, and na I become a better person because of the union, and she becomes a better person because of the union. And What about your career? Yung professional career mo or your political career? Sapagkat hindi niyo po na itatanong at saka baka hindi ko pa nakikwento kay Sharon. Noong 1995 elections, nung kinakausap ko si Francis na gusto naming patakbuhin pumasok sa politika uli. Ayaw niya. Pinipilit ko Ayaw rin niya. siya. Ayaw Pinipilit niya sa akin. Uncle Tito, alam mo na, I want to build up my family. I want to build my family first, sabi niya before. Even thinking of that. That was 95. Pero 94. papalagay natin, hindi 1998, in the future, aside from your professional career now as a lawyer, yung political career ba, may pag-asa pa rin pumasok sa iyo yan? Well, hindi ko sinasarado yung pinto, pero hindi rin ako Dapat nagmamadali. Dapat. In other words, sa akin, it's not necessarily by election. Maybe I can be in government and serving the government in another capacity. So, hindi ko tinatali yung sarili ko na may plano kung ganito. If we will see, no? I'm not closing the door. At the same time, I'm not rushing. I think he should run for public office someday because I know his heart eh. No, public servant din yan. Talagang I would not have married him kung hindi. We've been together for 4 years noon at nakita ko So yun. you know him. Yeah, we'll talk about it one of these days. In the meantime, we only wish you the best now and in the future. Maraming salamat sa inyong dalawa. Tuwan-tuwa ang kabrigada ninyo. Ang buong brigada, tuwan-tuwa sa nakita sa inyo. At we can only wish you the best, as I said. Congratulations and best wishes. Thank you po. Maraming salamat at pinagbigyan nyo rin kami na makapasok dito sa inyo. Naku naman, dito po kami kinasal. Ito nga maganda rito. Ito mismo dito sila kinasal at yung mga kabrigada nyo at mga kababayan natin, kitang-kita nila kung saan mismo at nakita nila ang paborito nila. At narito kangay Mr. and Mrs. Francis Pangilinan. Miss Sharon Cuneta and Francis Pangilinan, maraming salamat. Ang istorya po, itutuloy pa natin pero maiiba naman ng konti pagbabalik po namin ng pagkatapos ng ilang paalala sa pag-uusapan naman natin ay ang puganting si Rolito Go sa pagbabalik ng Brigada 7. Maraming Salamat po. salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you.